Ako yung may cancer. Ako yung dumanas ng mga critical at malignant cancer. 21 years old pa lang ako, inoperahan na ako ng stage 3 myoma. Tapos 26 ako, stage 4 ovarian cancer. At 2025, dalawang klase na cancer ang na-detect sa akin. Una, colon cancer. Tapos yung pseudomyxoma peritoneae from kidney cancer. So doon sila nahirapan kasi ang pseudomyxoma peritoneae na cancer ay very rare. Sa 1,000,000 na tao, 4 lang kaming mayroong pseudomyxoma peritoneae. Kaya nahirapan talaga lahat ng surgeon specialist, doctors dito sa Pilipinas na malaman kung ano talaga yung pinagmulan ng cancer ko. Ito ay nagmula sa pseudomyxoma peritoneae from kidney. Kaya lang, nadama yung colon kasi dumikit doon yung cancer ko, yung pseudomyxoma peritoneae. Kumapit. So, nag-leak doon yung metastasis. Kaya pinutol yung mga bituka ko na kinapitan ng pseudomyxoma peritoneae na cancer ko. So, sa 37 years na pinagdaanan ko na naisosurvive ko ang mga cancer ko, ako na ang magsasabi na ang mga oil at herbal ay hindi gamot sa cancer. Hindi yan nakakapatay ng cancer cell. Hindi rin yan nakakatunaw ng mga tumor at bukol. Hindi po. Kahit itanong ninyo sa Panginoong Diyos kung kayo ay may kinikilala nyo ang Panginoon, dapat meron kayong takot sa Kanya. Only the doctor, specialist, surgeons can protect us from cancer, not the herbal and oil. Ang mga herbal at oil, nakakatulong lang yan para mag-prevent. Kung wala pa kayong mga cancer, o kaya hindi pa kayo stage 4, or stage 3, mga stage 1 pa lang, kaya pa niyan i-protect to prevent, hindi para tunawin. Hindi nakakatunaw. Nakaka-prevent at nakakapaganda lang ng kalusugan ang mga herbal na tulad ng ginger, turmeric, and yung mga fresh vegetables and fruits. Pero I'm big no to to sa mga nag-aalok-alok or nagbebenta. Dahil wala naman yan, hindi nila pinag-aralan yan. Hindi sila nag-aral tungkol sa paggagamot, lalo na kung cancer. Huwag kayong maniwala sa kanila. Mapapadali ang buhay nyo sa mga maling tao na nagbebenta. Sa kanila, pera-pera lang yung mga taong yan, mga walang konsensya. Hindi marunong matakot sa Diyos. Buhay natin ang nakasalalay para mailigtas. Mahalaga ang buhay, kaya ingatan natin at huwag tayong naniniwala sa mga nagbebenta na madaling maggumaling. Hindi po yan totoo.